Ni hao mga aringit! Aringit ka? A day in my life as a Waraynon OFW. Ilang isang OFW dito sa Taiwan. Sa bawat paggising natin mapaaraw man o gabi, kinakailangan at importante na marunong tayong magpasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng panibagong buhay na igugugol natin sa bawat araw na hamon ng buhay. Bilang isang OFW, yun ang mahalaga dahil siya lamang ang ating kasama. Pagkatapos tingin sa inspirasyon kong orasan, diretso puntang banyo at ligo. At dahil winter na dito sa ngayon, na kailangan kumukulong tubig ang ililigo natin ngayon. Aringit, hanggang sa pagdeposito ko sa bangko ay kinakailangan makita nyo. Dahil gusto kong maging transparent sa inyo na ganito ang buhay ng ibang OFW at ganito ang banyo dito. Pagkatapos maligo ay kinakailangan mag-dryer dahil sobrang lamig sa labas. Hindi man ako pinalad sa mas magandang dormitoryo kagaya ng ibang OFW. Mapalad naman ako dahil maganda ang aking trabaho. Hey, ako si Christian, isang Waraynon media reporter sa Pilipinas, 3 taon ng assistant engineer dito sa Taiwan. Pagkatapos kong maligo ay dali-dali na akong nagbihis at umalis dahil kinakailangan pa natin i-prepare ang ating babauning pagkain. At sakto naman paglabas ko nariyan ang ating mga kababayan. Isa rin silang OFW kagaya na nagsusumikap para umasin. Kaya shout out sa ating masisipag na mga OFW dahil hindi lang pamilya natin ang bubuhayin nyo, pati ang gobyerno. Aringit, naabutan ko pang kumakain at nagkwikwentuhan itong mga yan. Kaya shout out sa inyo Gingging, Irish and Frederick. Pagkatapos nun ay dali-dali na akong lumabas at para magbiyahe. Kinakailangan pa nating bumiyahe ng mga 5 hanggang 10 minuto bago makarating sa ating trabaho. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng daanan dito, diba? Isa lang yun na patunay na walang kurap dito. Aringit, at ayan na nga, nakarating na nga tayo sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Kaya viewers, kaibigan, kapatid, welcome to the company. Aringit. Ang purpose ng video na ito ay para maibahagi at ma-inspired kayong mga aspiring applicant. Kung sakali kayo na ang nasa Taiwan, hindi biro ang pagiging isang OFW. Dahil sa pag-a-apply pa lang, maging saan mang bansa ang inyong gustong puntahan, talagang madami ang inyong pagdadaanan. Kaya kung sakaling ikaw ay naririto na, dapat mong alagaan at pahalagahan. Huwag nating gagayahin ang ibang Pilipino na minsan naligaw ng landas. Tandaan na ang pagpunta mo rito ay may purpose at dahilan. Dito sa Taiwan, every year tumataas ang sweldo. Maraming benepisyo at dapat marunong kang makontento. Aringit, dahil ang ibang Pilipino napunta lang dito, hindi na nakontento. Naghanap na ng kalbaryo. Aringit, at alam nyo ba mga aringit, dito ko lang din natuklasan at nakita na yung mga matatanda or may edad na ay hinahayaan pa rin silang magtrabaho na kagaya sa mga fast food chain or kahit saan mang departamen basta't kaya pang magtrabaho. Ganun kaganda ang sistema nila dito. Kaya proud at masaya ako sa bansang napuntahan ko. At kung ikaw ay nakarating na sa video na ito, paki-comment naman dyan sa baba kung taga saan ka at para mabati naman kita. Kapag nakapunta ka dito sa Taiwan, huwag kang mangangalabit dahil nagkalat dito ang kabit. Aringit, totoo yun, walang halong biro, wag kang tumawa kasi yun ang dahilan kung bakit nasisira ang karamihan ng pamilya. Hindi ako gwapo at hindi rin maganda ang mga content ko, pero marunong akong magkwento at makontento. Muli, ako si Christian, nagpapaalala at nagsasabing hindi ko ipagpapalit ang magandang pamilya ko sa panandalihang kaligayahan ko. Aringit, good luck sa mga mag-a-apply at susubok na papunta rito. Bye bye mga aringit. Aringit.